Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bernard. Ang karanasan na ibabahagi ko ay ilan lamang sa mga karanasan ko noong nakatira kami sa Bukirin sa isang bayan sa Negros Oriental. Hindi ko masasabing bundok talagang tirahan namin. Gawa ng hindi naman kami ganun kalayo sa patag. Siguro, nasa 15 minuto lamang ang layo namin sa bayan kapag nakasakay kami sa tricycle. At kapag naglalakad lang naman ay aabutin din kami ng kalahating oras. 4 kaming magkakapatid. Ako ang pangalawa. Ang panganay ay si Kuya Anjo. Pangatlo si Bernie. At si Lily ang nag-iisang babae na siyang pinakabunso nun. Ang mga magulang naman namin ay sina Rusto at Arnelia. Payak kaming namumuhay at ang hanap buhay ng aming magulang, pagsasaka, ng may hindi kalawakan naming lupain na pamana ng aming Lolo Mingo at Lola Rita sa nag-iisa nilang anak. Yun ang aming ama. Mabuti na lamang at walang kapatid si Papa dahil kung nagkataon, malamang ay pinag-aagawan pa nilang lupa na siyang sinasaka ng pamilya namin. Nasa kalahating ektarya lamang ang lupain na ito. Sapat para magkaroon kami ng pagtataniman ng mga gulay, palay at mais. Ito ang pinangtaguyod sa amin ni Papa para mapalaki kami ng maayos at matustusan ang aming pangangailangan. Maliit pa lamang kaming 3 ay sinanay na kami ni Papa sa pagtatanim sa bukid. Ganun pa man, kaliwat kanan ang naririnig naming pang-aalipusta kay Papa. Ito ay dahil hindi siya nakapagtapos kahit sa elementarya. Hanggang 3 baitang lamang ito. Si Mama naman ay hanggang 5 baitang lamang kaya ang pamilya nila na nakakaahon kahit konti sa buhay. Sila palagi ang tema ng usapan. Kesyo paano kami mapapag-aral ni Papa? Na tanging pagtatanim lamang ang alam niya. Si Mama naman ay tanging gawaing bahay lang din ang kayang gawin nun. Hindi man lang nagtrabaho para magkaroon ng pera. At marami pang iba na isinasawalang bahala na lamang namin kapag naririnig namin ang usapan na ito. Si Papa naman hanggat maaari ay inilalayo niya kami sa mga mapanghusgan niyang kamag-anak. Madalas ay hindi na lamang kami dumadalo kapag nagsasagawa sila ng pagtitipon-tipon. Kagaya ng reunion. Isang araw, may pumunta sa bahay na kumpare ni Lolo. Nagngangalan itong Dimit. Matalik itong kaibigan ni Lolo na nakatira na sa kabilang bayan. Ayon kay Lolo, binata pa lamang sila nang lumipat sina Lolo Dimit sa kabilang bayan para doon manirahan. Pero ganun pa man ay kapag may pagkakataon ay pumupunta pa rin ito sa amin. Ganun din naman si Lolo. Dinadalaw niya rin si Lolo Dimit kapag may pagkakataon siyang makaluwas ng kabilang bayan. Hinanap nito si Lolo kung kaya't dinala ko na lamang siya sa bukid kung saan naroroon sina Lolo at Papa. Pagdating niya sa aming Bukirin ay natuwa siya nang makita niya na marami na kaming pananim dito. Kasalukuyang naglilinis si Lolo ng mga puno ng sili. Kaya tinawag ko siya noon. Dali-dali naman siyang lumapit at tuwang-tuwa nang makita niya si Lolo Dimit. Dahil nga may bisita si Lolo kung kaya't ako na lamang ang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi ko naman alam kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Pero parang napakaseryoso ng mga ito sa pag-uusap. Paminsan-minsan ay may panakanakang pagpapasenya si Lolo Dimit. Maging si Lolo Mingo ay ganun din. Ilang sandali pa ay lumapit na din si Papa sa kanila. Nakipagkwentuhan. Habang ako naman ay patuloy lamang sa paglilinis ng aming taniman noon. Nasa bahagi na ito ng padahilig at sa baba noon ay may bakanteng lote na may malalim na bahagi na may pumupondong tubig at ginagawang higaan ng mga kalabaw. Daluyan kasyang bahaging yun ang lupain ng tubig na nagmumula sa bundok papunta sa patag. Tinatawag namin ang mga uka ng lupa na turel. Walang ano-ano pa ay may nakita akong tao na tila ba
lumalapit sa kalabaw na nasa turel. Alam kong hindi sa amin ang kalabaw na yon dahil yung kalabaw namin ay nakatali sa kahoy. Malapit lang kung saan nag-uusap sina Papa, Lolo Dimit at Lolo Mingo. Tiningnan ko ng mabuti kung ano ang ginagawa ng lalaking nun. Nakita kong inamoy-amoy niya ang maliit na kalabaw. Pero yung ina naman ng maliit na kalabaw na yon, binabantayan itong lalaki. Animoy may tamang pag-iisip ang hayop na sa tuwing lalapit ang lalaki sa kanyang anak, nakahanda siyang sumugod dito. Napaisip ako noon na siguro ito yung aswang na usap-usapan ng mga tao sa lugar namin. Pero magtataka ka kung bakit tanghaling tapat pa lamang naman ng mga oras na yon. Kaya naman naisip ko na baka magnanakaw lang yung lalaki, kung kaya't sinigawan ko ang lalaki nun. Dali-dali itong nag-angat ng paningin at diretsyong tumingin sa akin. Pero bigla din naman itong binawi ang kanyang paningin nun. Doon ko na lang nalaman na nasa likuran ko na pala sina Papa, Lolo at Mang Dimit. Pagbalik ko ng tingin sa lalaki ay hindi ko na ito nakita. Kung kaya't nagtaka ako nun kung saan na ito napunta. Sinabihan naman ako ni Lolo na hayaan ko na yon dahil hindi na yun lalabas habang nasa bukid pa kami. Kilala mo yun pa? Tanong ko kay Papa. Sumagot naman ito ng hindi pero nakikita niya na ang taong yun sa taniman paminsan-minsan. Sinabihan naman ako ni Lolo Mingo na huwag ko nang isipin kung sino man yon. Ang mahalaga wala siyang ginagawang masama sa atin kaya hayaan niyo lang. Wika pa nito. Tumangulang naman ako habang sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Ganun pa man, malakas ang kutob ko na kilala ni Lolo kung sino ang lalaki na yon. Binalingan ko ng tingin ang lugar kung nasaan ang nilalang. Wala na akong nakita. Sumama na lamang ako sa kanila pabalik sa aming kubo noon. Tapos na si Mama sa pagluluto ng tanghalian ng ganitong oras kaya kumain na lamang kami. Pagkatapos ay muli na akong tumulong sa paglilinis ng aming taniman. Samantalang si Lolo Dimit naman at Lolo Mingo, abala sa pag-ikot-ikot sa aming mga pananim habang nagkikwentuhan. Bago pa man sumapit ang gabi ay sinabi na sa akin ni Lolo Mingo na sa kubo namin sila matutulog ni Lolo Dimit. At dahil walang pasok kinabukasan kung kaya't, nagpaalam ako kay Papa na magpapaiwan ako sa kubo kasama sina Lolo Mingo at Lolo Dimit. Pinayagan naman ako ni Mama kung kaya't ganun na lamang ang tuwa ko ng hapon na yon. Bihira lang kasi ako makatulog sa kubo. Kadalasan ay pinapauwi talaga ako ni Papa sa bahay namin sa Patag. At dahil maagang umuwi sina Mama at Papa kung kaya't ako na lamang ang inatas ni Lolo na maganda na ng aming maikakain sa hapunan. Nagsaing na lamang ako. Nag-ihaw ng tuyo at ilang pirasong talong. Naglaga ng okra para ulam namin sa hapunan. Sa gaytong uri ng ulam ay napakasarap na para sa amin. Lalo na't merong sausawang bagoong. Kaya kahit 3 lamang kaming kumakain, naparami talaga kami sa hapunan. Pagkatapos kumain ay pinatabi na lamang sa akin ni Lolo ang aming pinagkainan noon. Hindi na niya ako pinayagan na lumabas pa ng kusina ng kubo kung saan wala na itong dingding at tanging pawid lamang ang bubong. Nakahiga lang ako sa tabi ni Lolo Mingo habang nag-uusap naman sila ni Lolo Dimit. Nang walang ano-ano, may narinig kaming paghuni ng hayop sa may maisan. Ayan na, humuni na. Baka yun na yung hinihintay natin. Wika ni Lolo Dimit kay Lolo. Hindi pa kaagad lumabas ang dalawa sa kubo. Hinayaan na muna nila sa paghuni ang nilalang hanggang sa makalapit na ito. Pero nang makalapit ng nilalang na yon, hindi pa rin lumabas si Lolo Mingo at Lolo Dimit. Ayon sa kanila ay hindi delikado ang nilalang na nasa ibaba nun. Mukhang naroroon lamang ito sa lugar dahil may kukunin umano ito. Walang ano-ano ay tumikim si Lolo Mingo habang nagsasalita ng, "Isa lang ang kunin mo ha. Malapit-lapit na kasi ang karawan ng apo ko eh.
Kailangan ko din ng karne. Wika niya. Nagpalaki ng mga mata ko yon. Gulat na gulat ako sa narinig ko kay Lolo. Pero yung nilalang na nasa ibaba ng kubo ay animoy may isip ito. Saglit itong humuni na parabang naiintindihan niya ang sinabi sa kanya ni Lolo. Pagkatapos ay saglit na naming narinig ang paghuni ng manok na animoy may dumakma dito. Bigla na lang nawala ang ingay. Napatingin ako kay Lolo Mingo na may pagtatanong. Sinabi nila sa akin na batid nilang mabuting nilalang ang nasa ibaba. Kung kaya't hinayaan niya na lamang ito. Nagtataka naman ako kung paano nasabi ni Lolo na mabuti ang nilalang na yon. Pero ganun pa man, pinatulog niya na lamang ako kung kaya't wala akong nagawa nun. Hindi ko na lamang pinansin pa kung anong ingay ang narinig ko sa baba. Sa lamig ng temperatura sa lugar ay mabilis akong nakatulog. Kinabukasan, maayos naman ang lahat. Pero pagkagising ko ay wala na si Lolo Dimit at Lolo Mingo. Bumaba ako sa kubo. Nakita ko si Lolo Mingo na abala sa pagpapakulo ng tubig. May usapan sila na hindi ko naintindihan. Animoy may ginawa sila kagabi na hindi ko man lang nalaman nun. Maya-maya pa ay may dumating na lalaki at babae sa kubo namin. Kasing edad lamang ito ng 2 lolo na kasama ko. Ngayon ko lang nakitang 2 matanda na ito. Negro, Molly, mabuti naman at naisipan nyo nang lumabas sa alungganin nyo. Masiglang bati ni Lolo sa 2 matanda. Maamo namang ngumiti ang 2 matanda na yon. Yun bang parang matagal na silang magkakakilala. Pinalapit ako ni Lolo sa kanila at pinagmano sa 2 matanda na ito na nalaman ko mag-asawa pala. Ipinakilala ko ni Lolo sa mag-asawa. At ganun na lang ang pagkagulat ko nang sinabi niyang aswang ang mag-asawa. Takot akong tumingin kay Lolo Mingo. Baka matakot yung bata sa amin, pre. Baka isipin ng bata na masama kami. Wika ng matandang lalaki kay Lolo. Mas mainam na ngayon pa lang alam niya na kung kanino siya hihingi ng tulong kapag napahamak siya sa daan. Sagot naman ni Lolo. Nagpalipat-lipat ang paningin ko kay Lolo Mingo at kay Lolo Negro. Dito ay sinabihan ako ni Lolo Negro na may mga bagong salta sa lugar namin. Mga hindi ordinaryong tao. At sila ang mga tao na sadyang agresibo sa paggawa ng hindi maganda. Sinabi nila sa akin na ito ang dahilan kung bakit mas pinili nila Lolo na sa taniman namin sa bukid sila magkita-kita dahil ang mga tao na sinasabi nilang maghahasik umano ng lagim nasa patag na. Mas lalo akong nahintakutan sa sinabi ni Lolo. Kung kaya't napangiti na lamang ang matandang babae. Ayon sa kanya, ang ekspresyon ng mukha ko ngayon ay walang pinagkaiba sa ekspresyon ng mukha ni Papa noon. Nang ipinakilala sila ni Lolo kay Papa. Dito ako namangha sa mag-asawa. Alam pala ni Papa na may kaibigang mag-asawang aswang si Lolo. Dito ako napatanong kung paano sila naging magkaibigan. Ikinwenta naman sa akin na magkakaibigan na bata pa lamang sila. Magkakaibigan na silang 4. Si Lolo Dimit ay may lolo na isang albularyo. At ngayon, si Lolo Dimit na umano ang sumunod sa yapak nito. Si Lolo Negro naman ay may dugong aswang. Pero ang mga ito ay ang uri ng aswang na hindi nananalanta ng mga normal. Hindi din umano sila kumakain ng karne ng tao at hilaw na karne ng hayop. Maliban na lamang kung malagay sa panganib ang kanilang buhay at kailangan nila ng mabilisang lakas doon. Doon pa lamang sila kakain ng hilaw, pero hayop lamang umano. Nang ibig sabihin lamang nun, yung mga kaibigan ni Lolo, mabubuting uri. Pinaalalahanan kami na mag-asawa na mag-ingat sa mga taong makakasalamuha namin sa patag. Lalo na sa mga bagong salta ng mga tao na pupunta sa lugar.
Magdoble ingat kami dahil layunin ng mga nilalang na muling manirahan sa lugar namin noon. Hindi masyadong malapit at hindi din masyadong malayo sa bayan. At ang mga tao sa amin ay yung laging abala sa trabaho. Yun bang wala na silang pakialam sa kung ano man ang nangyayari sa paligid nila. Yun umano ang uri ng komunidad na gustong tirahan ng mga ganong nilalang. Maya-maya pa ay dumating na rin si Mama at Papa. Naabutan pa nila mag-asawa na kausap sina Lolo Mingo at Lolo Dimit. May dala silang isda na siyang uulamin namin sa pananghalian noon. Binigay ito sa akin ni Mama. Pinapalinis. At dahil isda nga yun kung kaya't kailangan ko ng lutuin yun para hindi masira. Sinabihan na lamang ako ni Papa na ipaksiw ko yun at lagyan ng mga gulay. Kung kaya't pagkatapos kong linisin ang mga isda at pumunta na ako sa taniman ng talong, ng okra at palaya. Namitas ako ng isasahog ko sa paksiw. Ang mag-asawang Lolo Negro at Lola Molly naman ay hindi na nagtagal sa taniman namin. Nagpaalam na sila mag-asawa na uuwi na. Nagtanong pa sa mag-asawa si Lolo kung hindi ba ito kukuha ng manok. Hindi na muna. Nandun pa yung manok na binigay mo kagabi. Wika nito habang tumatawa paalis doon. Sina Lolo naman ay umiling-iling na lamang habang nakangiti. Nang tuluyan ng makaalis sa mag-asawa ay pumunta na sina Lolo sa taniman ng mga gulay. Ako naman ay nagpatuloy sa pagluluto noon. Hindi naman ako namumroblema sa tubig dahil may tubo kami na galing sa bukal. Malinis ang tubig kaya dito kami kumukuha ng panghugas at maging ang inumin naming tubig noon. Sinasala na lamang namin ito ng malinis na tela. Pagkatapos maluto ay tinawag ko sila. Sinabihan ako ni Papa na kailangan ko nang umuwi sa bahay. Gawa lang walang kasama ang mga kapatid ko doon. Nagsabi naman si Lolo Dimit na sasabay na siya sa akin pa uwi. Kaya naman nagpapasalamat ako dahil natakot talaga ako sa sinabi sa akin na mag-asawa kanina. Pagkatapos kumain ay muli akong kumuha ng talong at ampalaya na dadalhin ko sa bahay. Kumuha na lamang din ako ng ilang pirasong itlog na siyang gagamitin ko sa tortang talong na idadagdag ko sa ulam namin mamaya. Pagkatapos kong maihanda ang lahat ng dadalhin ko pa uwi sa bahay noon, nagpaalam na ako kina Mama at Papa. Maayos naman kaming nakauwi sa bahay noon. Saglit na huminto si Lolo Dimit sa bahay. Kumunot ang kanyang noo nang makapasok na kami sa bakuran. Inbang may naramdaman siya sa paligid na hindi ko naramdaman. Umikot siya sa likod ng bahay. Habang ginagawa yon, bumubulong-bulong ito. Ako naman ay nakasunod lamang sa kanya habang ang dalawa kong nakababatang kapatid na sina Lily at Bernie ay kinuha ng aking mga dala at pinasok na sa loob ng bahay. 7 beses na umikot si Lolo Dimit sa bahay habang patuloy na nagbibitaw ng mga katagang hindi ko naintindihan. Basta, yung mga lingwahe na binibitawan niya, kagaya ng mga kataga na nakasaad sa mga novena tuwing may padasal. Yung salitang Latin na oremos pero yung mga kataga niya ay kakaiba. Magkakapareho lang ng tunog. Pagkatapos niyang gawin yon ay pumasok kami sa loob ng bahay. Tinawag niya kaming tatlo kung kaya't mabilis naman kaming naupo sa kanyang harapan. Hinanap niya ang panganay naming kapatid. Pero ayon kay Bernie ay pinaalis lang ng kuya namin sila Mama at Papa. Pagkatapos ay umalis na rin ito ng bahay. Sabi po niya may pupuntahan lang siya saglit pero hindi man nakauwi hanggang ngayon. Wika ng bunso namin. May pagkapasaway kasi talaga si Kuya Anjo, Sir Seth. Ayaw din itong magtrabaho sa gulayan kapag walang pasok. Puro barkadang inatupag. Bumuntong hininga na lamang si Lolo Dimit. Sinabihan niya kaming tatlo na wag umalis ng bahay. Wag lumayo. Dahil sa may hindi siya magandang nararamdaman sa paligid kanina. Binigyan niya umano kami ng pamproteksyon sa bahay noon. Kinabitan niya rin ng tela na pula na may nakasulat na mga kataga sa lingwaheng Latin ang pintuan namin at mga bintana. Sinabihan din kami ni Lolo Dimit na subukan niyang hanapin si Kuya Anjo sa mga tambayan ng kabataan na madadaanan niya.
Nagpasalamat naman kaming tatlo kay Lolo at nagmano sa kanya bago pa ito umalis. Hindi naman nagtagal si Lolo Dimit sa bahay. Ayon sa kanya ay kailangan niya makauwi sa kanila bago pa gumabi dahil kailangan din siya ng kanyang pamilya. Tinanaw na lamang namin siyang lumalakad paalis noon. Makalipas ang 15 minutos ay muli na naming nakita si Lolo Dimit na pabalik sa bahay at kasama si Kuya Anjo. Halatang nayayamot ang ekspresyon ng mukha ni Kuya. Siguro ayaw niya pang umuwi pero wala na siya magagawa dahil si Lolo Dimit nang sumundo sa kanya. Hindi na rin nagtagal pa ulit si Lolo nang ihatid niya si Kuya noon. Sinabihan niya kaming huwag nang lumabas pa at pumunta sa kung saan-saan. Tumango naman kami sa mga bili ni Lolo. Muli niyang inulit ang bilin niya kay Kuya Anjo noon. Tumango naman ito. Panatag na si Lolo Dimit na hindi na ito aalis pa. Pero 30 minuto lamang ang nakalipas matapos kaming magpanangalian, Sir Seth. Umalis na naman si Kuya. Pinigilan ko pa ito at sinabi sa kanya ang mga bagay na sinabi sa amin ni Lolo. Pero tinawag niya lang akong uto-uto at mapagpaniwala sa mga bagay na wala namang katotohanan. Dahil sa mas matanda ito sa akin kung kaya't wala akong nagawa kundi hayaan na lamang ito. Sinabihan siya ni Lily na isusumbong siya kay Papa. Nagalit pa si Kuya at binatukan pa niyang kapatid namin. Kinuha ko na lamang si Lily at inilayo na kay Kuya Anjo noon. Umalis si Kuya Anjo. Pumunta sa kanyang mga kaibigan. Naiwan kaming tatlo sa bahay. Nang sumapit ang 3:00 ng hapon ay saka pa lamang kami lumabas noon. Nagwalis sa bakuran at nagsiga ng mga tuyong dahon na nawalis namin. Pinakain na rin namin ang mga alaga naming manok at itik na nasa bahay. Pagkatapos naming gumawa sa labas ay muli na kaming pumasok sa bahay para magluto ng aming hapunan. 5:00 na ng hapon na makauwi sina Mama at Papa. At dahil wala pa si Kuya, kung kaya't ako ang inutusan ni Papa na hanapin siya noon. Magkahalong takot at tinis ang naramdaman ko habang hinahanap si Kuya Anjo. Nang makarating ako sa parkingan ng mga motor kung saan palaging nakatambay sila Kuya, wala akong naabutan sa lugar. Maging ang mga motor na nagpa-parking doon ay wala na. Kung kaya't sunod kong pinuntahan ang basketballan kung saan naman sila madalas na maglaro noon. Wala na doon si Kuya Anjo nang makarating ako sa basketballan. Tanging ang kaibigan niya na lamang na sina Lindon at Jaguar ang nadatnan ko sa lugar na yon. Tinanong ko sila kung nasaan si Kuya. Sumagot naman sila na sinamahan nila Kuya ang bago nilang kaibigan na si Sotero. Hindi ko kilala ang taong ito pero sinabi nila na si Sotero ay ang anak ng bagong salta sa lugar nila na sina Tobas at Daria. Sinabi din nila sa akin kung saan ang bahay na mag-anak kong kaya't binala kong puntahan yon. Dahil sa paghahanap ko, hindi ko na malayan na gabi na pala. Napansin ko na lamang na madilim na. Gawa ng ayun nga, wala na akong makita sa paligid nun. Nagdalawang isip ako kung itutuloy ko pa ba ang paghahanap kay Kuya. At naisip ko na rin na baka nakauwi na ito sa bahay nun. Dahil takot ako sa dilim kung kaya tumatakbo na ako habang pauwi. Patag naman ang mga dinadaanan kong lugar kung kaya't hindi ako nahirapan sa pagtakbo. Pero nang nasa 100 metro na lamang ang layo ko sa bahay, may nakasalubong akong isang may edad na lalaki noon. Hindi pamilyar sa akin ang lalaking ito. Hindi ko rin namumukaan dahil sa madilim ang daan. Ang tanging naaninag ko ay ang pagngisi nito habang pasalubong. "Magandang gabi ho," pagbati ko sa kanya. At naisip ko na sana ay malalampasan ko na ito. Pero bigla na lamang niya akong hinawakan sa ulo habang tinanong ng, "Anak ka ba ni Rusto?" Umuo naman ako noon. Dito ay mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangisi. "Kung siniswerte ka nga naman, 2 ka agad sa isang araw." Nakakatakot na wika ng lalaki. Naglakad ako paatras para makalayo sa kanya. Sinabihan niya ako ng, "Sandali lang, hindi pa ako tapos. Huwag kang bastos."
Lalo akong nahintakutan sa sinabi niya. Tatakbo na sana ako nang muli ay bigla na naman akong hinawakan ng lalaki. Nagsisisigaw na ako pero tila ba walang nakakarinig sa akin noon. May mga kabayan naman na nasa malapit pero parang walang nakakarinig ni isa man sa kanila sa mga pagsigaw ko at paghingi ng tulong. Nagulat ako nang may dinukot ang lalaki mula sa bulsa ng jacket na suot-suot niya. Hindi ko alam kung ito ba ay isang uri ng pagkain pero nakita ko ang paggalaw ng hinahawakan ng lalaking yon. Nang isusubo na niya sa akin ang bagay na hinahawakan niya, may bigla na lamang sumalakay sa kanyang parang isang kambing nun. Habang may mga kamay naman na humawak sa akin at hinila ko papunta sa gilid ng daan. Nagpangbuno ang lalaki at ang hayop na inakala ko kaninang kambing. Nang muli nang lulusubin ng hayop ang lalaki, nakita kong may patalim ang lalaking yon sa kanyang tagiliran. Pinaghandaan ng kukunin ng lalaki gamit ang kanyang sugatang braso. Nang akma ng sasaksakin ng lalaki ang nilalang, bigla na lamang itong sinunggaban ng isang pusa sa mukha na naging dahilan kung bakit ito muling natumba at napahiyaw sa may sakit. Kasabay nito ay ang pagkaaninag ko ng ilaw ng flashlight. Nanggagaling ito sa unahan ng binabaybay kong daan pauwi sa bahay. Samantalang ang mga kabahayan naman na nasa paligid ko ay animoy mga wala pa ring naririnig sa mga nangyayari sa akin noon. Hanggang sa narinig ko si Papa na tinawag ang pangalan ko. Dahil sa takot sa mga nasaksihan ko na pangyayari ay tila ba wala akong lakas na sagutin ang pagtawag ni Papa sa pangalan ko noon. Tiningnan ko ang lugar na pinagpangpunuan ng mga hayop. Wala nang lalaki doon. Nang makalapit si tatay sa akin ay doon ko na nakita ang mag-asawang pumunta kaninang umaga sa bukid. Inaalalayan ng ginang ang kanyang asawa sa pagtayo. At doon ko nakita na bahagyang nasugatan si Lolo Negro sa kanyang tagiliran. Si Papa naman ay tumatakbo na habang papalapit sa amin. Dali-dali kong nilapitan si Aling Molly para tulungan siya sa pagpapatayo kay Lolo Negro. Nilapitan ako kaagad ni Papa habang nagtatanong kung ano ang nangyari. Si Lola Molly na ang sumagot. Umuwi na muna umano kami sa amin at doon na lamang niya ipagpapatuloy kung ano ang nangyari. Ikikwento niya. Habang ako naman ay umiiyak dahil sa takot. Ganun pa man ay inalalayan ko si Lolo Negro sa kanyang paglalakad noon. Yun nga lang, nakaramdam naman ako ng panghihina at hindi ko na namalayan kung ano ang kasunod na nangyari. Kinabukasan na ako nagising. Ramdam ko ang panghihina ng katawan ko. Si Lolo Dimit naman ay nasa tabi ko kasama si Lolo Mingo. Hinang-hina ako nang nagising ako at pakiramdam ko. Uhaw na uhaw ako noon. Ang salitang unang lumabas sa bibig ko. Tubig. Pahingi po ako ng tubig. Dali-dali ako binigyan ng tubig ni Papa. Nasa 3 basong tubig ang naubos ko bago pa ako nakaramdam ng lakas noon. Pinabangon ako ni Papa at pinasandal sa papag. Bumalik sa isipan ko ang nangyari kagabi kung kaya't hinanap ko ang mag-asawa. Maging si Kuya Anjo ay hinanap ko na. Ganun na lamang ang tuwa ko nang nakita ko si Kuya na pumasok sa silid noon. May nakabigkis na dahon sa noo ni Kuya. Inisip ko na gamot ito na nilagay doon ni Lolo Dimit. Doon na nila ako inusisa kung anong nangyari. Sinabi ko naman sa kanila na nakasalubong ko lamang ang lalaki sa may daan. Sinabi ko din sa kanila kung paano ako tinanong ng lalaki. At ang sinabi nito na 2 ibon sa isang pain. Na kung ano ang nais sabihin ng lalaking yon ay hindi ko alam. Kinuwento ko talagang lahat. Doon ko nalaman na si Lolo Negro pala ang sumalakay sa lalaki. At yung isa pa, yung pangalawang sumugod, si Lola Molly. Sinagip nila ako laban sa lalaking gustong manakit sa akin noon. Dali-dali kong tiningnan si Lolo Negro at tinanong siya kung kumusta na ang sugat nito. Ngumiti ito at sinabi sa akin na huwag ko siyang alalahanin.
Ang ganong uri ng sugat ay hindi man lang umano nakakabawas ng kanyang lakas noon. Pinuri din ako ni Lolo Negro dahil ayon sa kanya ay napakatapang ko dahil sa nakayanan kong humarap sa lalaki nang hindi nawawalan ng malay. Nasugatan umano ni Lolo Negro ang lalaki sa magkabilang braso. Pinatay niya rin ang insekto na gustong itanim ng lalaki sa katawan ko. Alam kong punong-puno ng orasyon ng insektong yon. Pero dahil pinatay ko yung insekto ay alam kong nanghina din yung lalaki ngayon. Sabi ni Lolo Negro. Sinabi naman ni Lolo Dimit na nagamot na rin niya si Kuya Anjo. At pasalamat na lamang umano siya dahil hindi pa nagsimulang mangitlog ang kung anong merong insekto sa katawan ni Kuya. Naagapan ito ni Lolo Dimit. Dahil doon ay napabuntong hininga si Lolo. Habang tinatanong si Kuya kung ano na ngayon na masasabi niya dahil napahamak ako sa hindi niya pakikinig. At hindi lang ako ang muntik nun. Pati siya din naman. Kung hindi naagapan ni Lolo Dimit ang kanyang kalagayan ay malamang napuno na ng insekto ang katawan niya. Humingi ng tawad si Kuya. Pinaalalahanan naman siya ni Lolo Mingo na hindi siya pagbabawalan ng walang dahilan. Tumango na lamang si Kuya. Nang naging maayos ng pakiramdam ko ay kinausap ko si Lolo. Tinanong ko sa kanya kung sino ba yung tao na umatake sa akin. Ayon kay Lolo, yun ang bagong pamilya na bumalik sa aming lugar. Dati na silang napetisyon ng mga tao at napaalis nung kabinataan pa lamang nila Lolo. Sila Lolo Mingo, Lolo Dimit at Lolo Negro ang nakatuklas na mga gawain ng pamilya. Kinukulam o di kaya ay nilalaso nila ang mga tao noon. Pagkatapos ay ang babae ang manggagamot sa kinulam o hindi kaya ay nilaso ng kanyang asawa. Natuklasan ito ni Lolo Dimit nang minsang nilason ng lalaki si Papa kung kaya't ibinulgar nila ang gawain ng mag-asawang yon. Yun ang naging dahilan kung bakit napetisyon ng mga mamamayan na paalisin sila sa lugar. At ngayon bumalik ang mga ito para siguro gumante sa nangyari sa kanila noon. Ngayon ay wala ng petisyon na mangyayari pero sigurado ako na aalis na mga ito sa lugar at hindi na babalik pa. Sagot ni Lolo Dimit. Ang dahilan doon ay ang pagpatay ni Lolo Negro sa insekto na punong-puno ng orasyon. Sinabi niyang may balik yon sa mangkukulam at mangbabarang na si Tubas. At ang asawa nitong manlalaso na si Daria, maaapektuhan din sa ginawa ng kanyang asawa. Nalaman ko din na malayo silang kamag-anak ni Lolo Mingo. Isa din sila sa pamilya na nang aalipusta kay Lolo noong kasagsagan pa ng kanilang kasikatan sa lugar. Paano ay marami ang pera nila? Gawa ng yun na nga ang negosyo nila, ang panglason at pangkukulam. Pagkatapos ay maniningil ng malaking halaga sa mga taong nagpapagamot sa kanila noon. Hindi na namin muli pang nakita sa lugar ang pamilya. Hanggang sa lumaki na lamang kami at nagsipag-asawa na. Dito pa rin kami nakatira sa lugar namin. At mas pinili naming magkapatid na dito na magpatayo ng bahay sa bukid. Dahil sa malawak naman ang lugar.